Ang Independent Commission for Infrastructure naman, formal nang na-turn over sa Department of Justice ang resulta o kabuuan ng investigasyon sa maanomaliang flood control projects. Yan at iba pang mga balita na tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Kinumpirma ng Department of Justice na formal nang naipasa o turnover sa kanilang tanggapan ng kabuuang resulta ng investigasyon isinagawa ng Independent Commission for Infrastructure. Ngayong araw kasi ay dumating si Commissioner Chairperson at former Supreme Court Associate Justice Andres B. Reyes Jr. sa Kaguran kasama pati ilang tao ng komisyon. Isinagawa sa loob ng Justice Department ang naturang pag-turnover sa kopya ng mga dokumento nito. Kabilang sa madumalo maging si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibaga. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, pag-aaralan ng Kaguran ang mga isinumitayong dokumento ng komisyon upang matukoy kung ito'y makakatulong sa kanilang investigasyon sa flood control. Ating pakinggan si Attorney Paulo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. Okay, so good morning, good afternoon. So today, the ICI formally turned over the documents and records that it has in its custody after its long investigation over the flood control anomalies to the DOJ. So right now, ang gagawin po ng DOJ, pag-aaralan itong mga documents na to, see if it points to any leads we could use in the filing of cases eventually down the line. Ngunit aminado ang tagapagsalita na hindi saklaw ng mandato ng Department of Justice ang magsampa ng sariling reklamo laban sa masangkot sa korupsyon. Gayunpaman, ipapasa o itatalaga nito sa nararapat na law enforcement agency ang resulta ng pag-aaral upang sila ang mag-ibisiga at formal na maghain ng kaukulang reklamo o kaso. Muli si Attorney Paulo Martinez, ang spokesperson ng Kaguran ng Katarungan. Now, syempre, we know that the DOJ cannot formally file a complaint on its own, no? So what will happen is if after assessment of the documents, after carefully studying, evaluating them, makita na there's enough to go with for referral, eventually, i-refer namin to sa proper law enforcement agency to do its own investigation and then afterwards file it with the appropriate forum. Samantala, ibinunyag naman ni Attorney Gabriel Villarreal, abogado ni Atong Ang, patungkol sa kaso ng nawawalang sabungero na binawi umano ni alias Totoy o Julie Dondon Patinongan ang kanyang affidavit. Nagsasabing wala itong kinalaman sa naganap na pagbukot sa kaso ng nawawalang sabungero. Aniyaya, nagsumite ng recantation si Patinongan sa naganap na preliminary investigation ng Department of Justice ngayong araw. Kaugnay ang naturang hakbang sa kasong naiakyat na sa Manila Regional Trial Court, may kinalaman sa pagkawala ng 6 na individual na dinukot umano sa Manila Arena noong 2022. Subalit tumanggi ng kumpirmahin ng Department of Justice ang patungkol sa naganap na recantation, maging si Patinongan ay hindi na nagpa-unlock ng panayam matapos ang pagdinig. Habang mariin pa rin nanindigan ng kampo ni Atong Ang na wala itong kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero na inakusang siya ang nagsilbing mastermind. Narito naman ating pakinggan si Attorney Gabriel Villarreal, ang legal counsel ni Atong Ang. Si Patinongan applied for witness protection para sa ganun maalis siya dun sa Manila case. At para maalis siya dun sa Manila case, part of his commitment under the witness protection agreement was to implicate Mr. Ang. Kaya ho kami nandito today dahil kami, si Mr. Ang, ini-implicate ni Mr. Patinongan dun sa Manila case for the first time with his recanted affidavit. Yung very curious lang kasi his recantation came at a time when the prosecution was already closing its evidence in the Manila case, and there is clear evidence from the prosecution that the abduction in Manila was masterminded not by Atong Ang but by Julie Patinongan and his cohorts. Nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Pas Radio Bombo.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.